Paano kung ang babaeng pinakasalan mo'y matutuklasan mong isa lamang impostor? Kambal sina Almira at Alondra. Nang bumalik si Tyron sa Pilipinas, pinakasalan nito ang inaakala niyang kasintahan na si Almira. Ngunit matutuklasan niyang kakambal nitong si Alondra ang nagpanggap na si Almira at ito ang pinakasalan niya. Ang totoong Almira na buntis na ibang lalaki at nakipagsabuatan si Alondra sa kakambal para matustusan ang pangangailangan ng buong pamilya nito, lalo na ng amang may sakit. In short, niloko at pinaglaruan siya ng kambal. Ngunit diyan maaaring malaman ng buong pamilya ni Tyron kung hindi, maapektuhan ang posisyon niya sa kumpanya bilang CEO. Kaya't nilihim niyang totoo sa kanyang pamilya at sa ibang tao. Ang nararamdamang pag-ibig para sa asawa ay nauwi sa pagkamuhi. Siyempre naman muling bumalik sa buhay niya si Jennifer, ang kanyang first love. Ipinagtapat niya kay Jennifer ang lahat at unti-unti, nagiging malapit silang muli sa isa't isa. Ngunit habang tumatagal, nare-realize niyang mahal na niya si Alondra. Pero paano niya mamahalin ng babaeng pera lang niya ang habol sa kanya? Habang si Alondra na in love na ng todo kay Tyron, ngunit paano paniniwalaan ni Tyron na tapat ng pag-ibig niya rito, lalo pat sirang-sira ng pagkatao niya sa paningin nito. Idagdag pang ginugulo ng utak niya ni Miguel, ang pinsan ni Tyron, na handa siyang tanggapin anumang kasalanan at pagkatao niya. Ngunit sa huli, sinong pipiliin niya? Halina at samahan niyo po akong alamin ang buong kwento ng storya. Chapter 1. Naangatal ang buong kalamnan ni Alondra habang tinatanggap ang mga halik ni Mr. Tyron Stevenson. Ni sa panaginip, di niya ay nakalang bibigyan niya ang kanyang katawan sa isang lalaking kung totoo siya walang kaugnayan sa kanya. Ni wala siyang nararamdaman para dito. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Ang pangako sa sarili, ibibigay niya ang sarili sa taong pinakamamahal niya. Ngunit eto't pinapayagan niyang halikan at hawakan ng masiselang parte ng kanyang katawan ng lalaking ito. Napakagat labis siya para pigilan ang pagtatangis na nararamdaman. Di naman siya maaaring magalit kay Tyron dahil ginagamparan lang naman itong tungkulin bilang asawa niya. Asawa? Gusto niyang matawa. Pag nalaman ni Tyron ang buong katotohanan, tiyak isusumpa nitong buong pamilya niya. Maanganib ang kalagayan ng kanyang pinakamamahal na ama. Alam niyang kahit 24 hours pa siyang magtrabaho, di niya makakayanang gastusan ng pagpapagamot sa ama. Kaya't kinakailangan magsakripisyo at ipagkaloob ang dangal sa lalaking to. Kinilabutan siya nang gumapang ang labi nito mula sa kanyang mga binti patungo sa pagitan ng kanyang mga hita. Gusto niyang pumalahaw at sabihin dito na hindi siya si Almira, na hindi siya ang babaeng mahal nito. Oo nga't siyang babaeng iniharap nito sa dambana pero sa katauhan ng kanyang kambal at hindi sa kanyang pangalan. Ngunit, tinalo ng kiriting inihahatid nito ang katawan ng galit at nararamdaman. Bago sa kanya ang ganitong pakiramdam, waring ay dinadala siya nito sa ibang dimensyon. Unti-unti, nakalimutan niya ang hiya, ang galit at ang pandidiri na nadarama para sa sarili. Ang tanging natitira sa kanyang kamalayan ay ang nakakahilo, nakakakiliti na idinudulot ng ginagawang iyon ni Tyron. Halos bumuon ang kanyang mga daliri sa balikat nito. Kusang pumulupot ang kanyang mga binti sa leeg nito. Nakalimutan tuloy niya na nagkukunwari nga lamang pala siya. Tyron? Ang mahihinang ungol ay nauwi sa isang malakas na hiyaw na parang may kung anong sasabog sa pinakaloob. Umakit nga ang labi nito patungo sa kanyang labi at di niya inaasahan ang kanya naging tugon sa mga halik nito. Dahil nasumpungan niya ang sariling sinusuklian na nag-aalab damdamin ang mga halik na iyon. Tuluyan niyang nakalimutan na substitute nga lamang pala siya sa buhay nito. Na hindi naman siya ang iniisip ng lalaki habang nakikipagtalik sa kanya. At ang tuloy nitong masigawa ang penetration, napahiyaw siya sa hapding dilulot nun sa kanya, kaya tinaplos ito ang mukha niya at pinupog ng halik. I'll be gentle, sweetheart. Sabihin mo lang kung di mo kaya. Dinig niyang sabi nito habang nakatingin sa mukha niya. Daman niya ang taos-pusong pagmamahal nito sa kanya. Gusto niya mag-guilty sa panulokong ginawa nila ni Almira sa lalaking to. Paanong naatim na lokohin ng kanyang kakambal ang lalaking ito? It's okay, sweetheart. Mahinang tugon niya rito. Pinagtakan niya ang sarili ng kusa yung lumabas sa bibig niya. Naparunok siya habang pinipigilan na muling mapahiyaw. Nawala rin ng hapdit na palitan niyo ng nakakalunod na sensasyon hanggang sa sabay nilang narating ang sukdulan ng kaligayahan. Not even in her wildest dream na inaasahan niya ang ganitong pakiramdam. Ganito yatang sinasabi nilang narating ang langit. Humimalay si Tyron sa kanya at pabagsak na nahiga sa kama. Hinaplos ang pisngi niya at nakangiting tumitig sa kanya.
I love you. Di siya sumagot. Di niya kayang bigkasin na salitang di naman niya totoong nararamdaman. I know nasaktan ka. I'm sorry. Sa umpisa lang naman yon, sweetheart. Sa sunod, puro sarap na lang ang mararamdaman mo. Malambing at makahulog ang sabi nito sa kanya. Muli siya nitong hinalikan. Di pa rin siya nagsasalita. Magpahinga ka na. I know, napagod kita ng husto. Sabi nito sa kanya. Nagkunwa siyang antok na. Pinikit ang kanyang mga mata at bumaling patalikod dito dahil parang di niya na kayang tingnan to sa mga mata. Paano mo naatim na makipagsabuatan para makalokohin ng napakabait na lalaking to? Tila tanong ng konsensya niya sa kanya. Ngunit sa tuwing naiisip niyang kanyang papa kahit papano, nababawasan ng guilt feeling na nararamdaman niya. I love you. Dinig niyang bulong ni Tyron habang hinahaplos ang likuran niya. Tuluyang kumawala ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan habang unti-unting nanunumbalik ang naging kasunduan nila ni Almira. Flashback. Ate, gusto mong ako magpanggap na ikaw sa araw ng kasal ninyo? Di makapaniwalang tanong ni Alondra sa kanyang kakambal na si Almira. Pero ate, nagpaprotest ang kanyang mukha nang humarap dito. Ikaw ang pakakasal pero gusto mong ako ang gumampan ng mga tungkulin mo sa kanya? Hindi ako papayag ate. Listen Alondra, 9 months lang naman. Hanggang makapanganak lang ako. Then iiwan ko sa iyong anak ko after. In short, ako magiging ikaw at ikaw magiging ako sa paningin ni Tyron hanggang sa maisilang ko tong bata. Naningkit ang kanyang mga mata. Gusto mong ako ang umako ng kasalanan mo? Di makapaniwalang sumbat niya sa kapatid. Nang pagtaksalan mo ba si Tyron, naisip mo ba magiging consequences ng lahat? Nandito na to Alondra. Kahit pa ulit-ulit parating pagtalunan, hindi na magbabagong sitwasyon, kaya't kailangan ko ng tulong mo. Pakiusap ni Almira sa kanya. Para din naman sa atin tong ginagawa ko. Bakit di mo nalang aminin sa kanyang totoo? Tanong niya rito. Nababaliw ka na ba? Napaka-conservative na mong pamilya niya. Sa palagay mo matatanggap niya ako, oras na malaman niyang nagkaroon ako ng relasyon sa iba habang nasa Amerika siya? Besides, ang alam ni Tyron, virgin pa ako kaya inaasahan mong ibibigay ko ang sarili ko sa kanya? Galit na sabi niya rito. Dumilim ang kanyang mukha. No, hindi ako papayag. Mariing tanggi niya. Sige, kung hindi ka papayag, mapipilitan akong ipa-abort ang batang to. Nananakot na sabi ni Almira sa kanya. Hindi siya nagpasindak. Go ahead, pang-babluff niya. Ang totoo, hindi siya makakapayag na ipa-abort ito ang dinadala nito sa sinapupunan. Pero ano pa nga bang gagawin niya? Sobra naman yata kung ibibigay niya ang kanyang sarili sa lalaking hindi naman niya asawa. Nangako siya sa sariling ibibigay lamang niya ang kanyang pagkababae sa lalaki pinakamamahal niya. And besides, bakit siya pang kailangan umako ng responsibilidad ng kanyang kakambal? Talaga? Bali wala lang sa iyong ipapa-abort ko ang pamangkin mo? Naungonsen siya pang tanong nito. Sa kanya, hindi siya kumibo? Alondra, alam mo naman siguro kung gaano ka-importante sa pamilya natin ang pagpapakasal ko kay Tyron. Kung isumbong ko kaya kay mama ang kaartihan mong to? Go ahead. Kibot na sabi niya rito at saka nagmamadali na tong tinalikuran. Nasa kwarto siya nang sugurin niya ang kanilang mama. Sa likod nito'y ang pangisingising si Almira. Napakamaldita mong talaga. Sigaw ng kanyang ina at bago pa siya makapagsalita, isang malakas na sampal na ang dumapo sa kanya. Wala kang utang na loob. Nagsasakripisyo si Almira alang-alang sa ating pamilya. Pagkatapos ikaw, anong ginagawa mo? Di na siya nakapagtimpi pa. Really? Talagang wala kang respeto. Nakangatal at galit na sabi ng matanda sa kanya. Hinila niya ito hanggang balikat niyang buhok. Ni hindi mo nga kami natulungan sa pagkalugi na ating mga negosyo. Ganyan ka pa kabastos? Talagang walang maaasahan sa iyo. Naghihimotok na tiningnan niya ang ina. Kung di sana kayo nalulong sa sugal, hindi malulugi ang negosyo na ipinundar ni Papa? Sagot niya rito. Ganun ba? Muli siya nitong sinampal at saka inginidngod sa sahig. Halos tumugo ang mukha niya habang si Almira ay narinig niyang humahalakak habang pinapanood silang mag-ina. At anong gusto mo na gawin ko rito? Magpakamartir sa pag-aalaga sa baldado mong ama, ha? Sabi nitong pulang-pula sa galit. Sige, kontrahin mo si Almira sa mga plano niya. Tingnan lang natin kung matiis mong makita ang ama mo kapag iniwan namin siya. Ma, akala mo na nanakot ako? Iiwan ko talaga ang papa mo kapag hindi ka pumayag sa gusto ni Almira.
Sawang-sawa na akong makita siya. Hindi ganitong buhay ang pinangako niya sa akin nung pakasalan ko siya. Hindi niya magagawa kay Papa yan. Ani ang nakikiusap, nilingon niya ang kakambal. Tayo na lang ang meron si Papa. At bakit hindi? Palagay mo kung di sa tulong ni Tyron para sa pagpapagamot kay Papa, buhay pa kaya siya hanggang ngayon? Tanong ni Almira sa kanya. Huminga ito ng malalim. At kung malalaman ni Tyron ang tungkol sa kalagayan ko, palagay mo pakakasalan pa kaya niya ako? Kung hindi niya ako pakakasalan, kaya mo bang matustusan ang pagpapagamot kay Papa sa kakarampot mong kinikita? Ate, ma, huwag niyo namang gawin sa akin to. Naiiyak niyang sabi sa mga ito. Mamili ka. Ikaw ang substitute sa akin hanggang sa makapanganak ako? Or isusumbat ko kay Tyron ang tungkol sa kalagayan ko at magpapakalayo kami ni Mama? Plus, ipapa-abort ko pa ang batang to. Sabi ni Almira sa kanya. Kaya kung talagang mahal mo si Papa, at kung may konsensya kang natitira dyan sa puso mo, susundin mong lahat ng mga plano ko? Napakurap-kurap siya. Ngayon pa lang alam niya nang talo siya. Iyak nang iyak si Alondra habang minamassage ang mga kamay ng ama. I'm sorry pa kung hindi ako gaano nakakatulong sa'yo. Sobrang guilt na nararamdaman niya habang tinitingnan ng ama. Siguro nga tama si Mama. Talaga nga sigurong wala akong silbi sa pamilyang ito. Humihikbe na sabi niya rito. Narinig niya na umungol ang ama na para bang kinokontra ang sinasabi niya. Pinahid niyang luhat may pait sa mga labing ngumiti dito. Kayo talaga ang kakampi ko. Kailangan naniniwala sa akin. Salamat, Papa. Nakita niya pumatak ang luha ng ama. I'm sorry pa kung nagsusumbong ako sa inyo. Gusto ko lang umiyak ngayon para makayanan ko to. Makakayanan natin to. Sabi ko nga sa'yo na mana ako sa inyo. Pareho tayong matatag. Alam niyang ayaw nitong maging pabigat sa buong pamilya niya kung kaya't hanggat maaari, nilalabanan nitong paghihirap ng katawan. Magpalakas ka, Papa, promise. Gagawin kong lahat para bumalik sa dati ang katawan ninyo. Aniya sa ama. Kabe na pagpasya niyang pumayag na sa kagustuhan ng kanyang kakambal. Naisip niya kailangan niya magsakripisyo alang-alang sa papa niya. Di yata niya makakayanan kapag ito ang mawawala sa buhay niya. Bata pa lang silang magkapatid ni Almira ang papa na niyang palaging takbuhan niya. Masasaktin kasi siya noon kung kahit ilang beses siyang napapahinto sa pag-aaral. Mainit ang ulo ng mama niya sa kanya. Kahihiyan lang daw ang binibigay nito sa buong pamilya habang si Almira paborito nito. Palibasa matalino si Almira, palaging may award sa school. Maabilid din si Almira, sociable, malakas ang appeal kaya't ligawin. Identical twin naman sila ng kapatid pero di tulad nito, simple lang siyang manamit at madalas nakaponytail ang buhok niya. Idagdag pang mataas ang grado ng kanyang mga mata kung kaya palagi siyang may suot na makapal na glasses. Di rin siya nakatapos ng college dahil nagkasakit ng papa niya noon kaya't priority ng mama niya na makapagtapos ng pag-aaral si Almira. Sinubukan niya mag-working student para masuporta ng kanyang college pero second year college pa lang pinahinto na siya ng mama niya para siya na mag-alaga sa papa niya. Nangako si Almira pag-aaralin siya nito sa college, oras na makatapos to. Ngunit 2 taon na itong nakakatapos hanggang ngayon, nagbibingi-bingihan lamang ito sa tuwing nababanggit niya ang tungkol sa pangako nito. Pero hindi siya patitinag. Nag-enroll siya online para makapag-aral habang binabantay ng ama. Sa gabi naman nagtatrabaho siya bilang kahera sa isang fast food chain. Mahirap lalo pat madalas, inaatake siya ng kanyang asma dahil sa sobrang puyat at pagod. Ngunit kailangan, pasasaan ba't makakatapos din siya? Almira anak, nakumbinsi mo na ba si Alondra? Kung hindi pa hayaan mong ako ulit ang kumausap sa kanya. Akala niya siguro nagbibiro tayo? Talagang handa akong iwan ng papa ninyo kapag tumanggi siya sa mga plano natin. Sabi ni Melinda sa paboritong anak habang nagsashopping sila sa isang first class mall. Don't worry ma, akong bahala kay Alondra. Malapit ko na siyang mapapayag. Kilala ko ang kambal kong yon. Alam kong hindi niya gugustuhin na iwan natin si Papa. Mas lalong di yun papayag na ipa-abort ko tong bata. Bungis-ngis na sagot niya sa ina. Napangisi ang mama niya sa kanya at saka biglang napakurap. May isa pa tayong problema. Ano yon ma? Kailangan mapaniwala mo si Tyron na ikaw si Alondra. Sa kilos at ayos ng yun palagay mo, hindi ka niya mabibisto? I know right? Don't worry. Alam ko nang gagawin ko tungkol dyan, mama.
Matalino ka talaga, anak. Manang-mana ka sa akin. Salamat at palagi kang nakikinig sa mga utos ko. Paano na lang kung wala ka sa buhay ko? Ang lungkot-lungkot ko siguro, nak. Mabuti na lang at kambal kayo. Hindi ko yata alam anong gagawin ko kung si Alondra lang ang anak ko. Diyos biyo. Matagal ko na siguro silang niriyasang mag-ama. Napangiti siya sa sinabi niyo ng ina. Pakiramdam ni Alondra na nanonood sa kanyang kaliit-liitang himaymay ng buong katawan ang tingin na yun ni Tyron. Mas lalo siyang kinabahan dahil waring sinusuri siya nitong mabuti habang tinitingnan siya. Nang hawakan nitong kanyang isang kamay, bahagya pa siyang napapitlag. Nangunot ang noo nito, maya-may bahagyang napatawa. Sweetie, kung makaasta ka ngayon parang ibang babae ang kaharap ko ah. Nitong hinawakan ng baba niya, tsaka nilapat ang mga labi sa labi niya. I miss you. Bulong nito sa kanya sa malambing na tinig. Para siyang kinuryente sa ginawang iyon ng binata. Relax, Alondra. Alalahanin mong ginagawa mo ito para kay Papa. Paalala niya sa kanyang sarili. I miss you too, Tyron. Pagpapanggap niya. Tinamisan niya ang kanyang mga ngiti na parang aakit yon na tinuro ni Almira. I miss you so much. May kasama pang paglalandi sa kanyang mga mata. Hindi siya sanay sa suot niyang contact lenses pero tiis ganda, sabi nga. Naitulak na to nang gumapang ang mga kamay nito sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya maitatanggi ang biglaang pag-iinit ng kanyang buong katawan. Kakayanin ba niyang pinapagawa sa kanyang ito ni Almira? I'm sorry. Hindi ba't ang sabi ko naman sa'yo, ibibigay ko lang sarili ko sa'yo kapag nakasal na tayo? Halos paanas lamang nasabi niya rito. Di niya to matingnan na maayos dahil nakokonsensya siya sa panlulokong ginagawa niya. Napangisi si Tyron, kaya naman, mas lalo kitang minamahal eh. Sa kabila ng very modern mong pananamit, conservative ka pa rin pagdating sa mga ganyang bagay. Ang swerte ko talaga sa'yo, Almira. Mapakla ang mga labing napangiti siya. Kung alam lang nito ang totoo. Hindi mapakali si Almira habang hinihintay ang pagdating ni Alondra. Umaasa siyang di siya bibiguin ng kanyang kakambal. Si Tyron ang tutupad sa kanyang mga pangarap kung kahit di sila nito maaaring mabisto. Kung hindi, tapos ang kanyang maliligayang araw. Buwan-buwan makakatanggap siya ng sustento kay Tyron bukod pa sa mga mamahaling regalong binibigay nito. Ayaw niyang maputol yon kaya nga bago to umalis patungo ng Amerika, sinabi niya rito na makakuha lamang nito ang kanyang pagkababae oras na makasal sila. Ang totoo nagpe-pretend siyang virgin pa at kung sakali itong makakauna sa kanya. Gusto kasi niya na maisip na ito na iba siya ang babaeng nakilala nito, na hindi niya basta-basta ibinibigay ang kanyang sarili. Na pinakaingatan niya at bibigay lamang niya sa lalaking magdadala sa kanya sa altar. Napangisi siya. Noon pa man ay nagplano na niyang si Alondra ang gagamitin niya para sa kanyang mga kasinungalingan since alam niyang wala pa nga itong kahit na anong karanasan. Tumunog ang kanyang phone. Si Paul ang nasa kabilang linya. Nakasimangot siya nang sagutin ang tawag nito. Hindi ba sinabi ko na sa iyong huwag kang basta-basta tumatawag? Miss na kita. Malambing na sabi nito sa kanya. Miss na rin kita pero alam mo naman, hindi tayo pwedeng basta-bastang magkita, hindi ba? Akala ko ba yung kakambal mo ng, basta, sundin mo na lang ako, okay? Yamot na sabi niya rito. Next week na tayo magkita at hintayin mo ang tawag ko. Malilintikan ka sa akin, oras na nangulit ka. Pagbabanta pa niya bago ini-off ng hawak na cellphone. Mahal niya si Paul, ngunit alam niya na hindi sila bubuhay ng pagmamahalan lamang. Isa pa, mahal din niya si Tyron, ngunit mas lamang ang nararamdaman niyang pagmamahal kay Paul. Ewan ba niya? Kung tutusin ay marami mga nakakalamang nakatangian si Tyron kaysa dito. Iba ang aura ni Tyron. Bukod sa napakagwapo nito, ay napakayaman pa. Pero si Paul talagang tinitibok ng puso niya. Siguro dahil may pagka-rugged si Paul at parang napakaraming babae. Samantalang si Tyron ramdam niya patay na patay sa kanya. Ganoon nga yata siya eh. The more na alam niyang marami siyang kaagaw sa buhay nito, the more na tumitindi ang pagkahumaling niya. At si Tyron, ginagamit lamang niya ito para mabigyang katuparan ang mga kapritsyo niya. Kaya yatang bilhin ni Tyron ang lahat na magugustuhan niya. Kaya nga, tuwang-tuwa ang mama niya na ipakilala niya ito dito. Tanda pa niyang sabi ng ina niya sa kanya, si Tyron ang mag-aahon sa atin sa impyernong kagagawa ng papa mo, kaya wag na wag mo siya napakakawalan.
Totoo naman yun. Di lang sila nilipat ni Tyron sa isang mamahaling subdivision. Sinagot pa nitong pagpapagamot sa papa niya. Binigyan din siya ng mamahaling kotse, mga branded na damit at mamahaling alahas. Pati mama niya ay nakinabang din ng husto dito. Kaya naman kahit ano pa ang kalokohan ng gagawin niya, kinukonsinti lamang siya ng mama niya. Sabi nga nito siya nagdadala ng swerte sa kanilang pamilya, habang ang kakambal na si Alondra ay walang silbi. Kaya nung mabuntis siya ni Paul, ang mama niyang nakaisip na si Alondra ang magpapanggap na siya pansamantala para magkaroon daw to ng silbi sa pamilya niya. Alam naman nila ang kahinaan ni Alondra, kung kaya napapayag din na to sa mga plano nila. Ang mahirap lang ay kailangan niyang magpanggap bilang si Alondra sa harapan ni Tyron, which is napakahirap para sa kanya. In the first place, magkaiba sila ni Alondra sa maraming bagay. Kakayanin niyang lahat alang-alang sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Napaigdad siya na marinig ang pagdating ng sasakyan ni Tyron. Kanina pa siya bored, hindi naman siya makaalis ng bagay gamit ang binigay na sasakyan ng binata dahil alam nito, hindi siya marunong magmaneho si Alondra. Mabuti nga at saglit lamang, natuto rin naman magmaneho ang kanyang kakambal. Kahit siya, kamuntik na nitong mapaniwalang ito talaga si Almira base sa kilos at pananamit nito. Sino mag-aakala na siya ang tunay na Almira? Naalala tuloy niya nung high school sila, kapag tinatamad siyang mag-review, si Alondra ang pinapako niya ng exams para sa kanya. Maski ang mama niya naloloko nila at ang tataas ng grado niya. With honors pa nga siya nang gumraduate, kahit ang totoo most of the time si Alondra naman talaga ang gumagawa nun para sa kanya. At kapag nagkakasakit si Alondra, inis na inis siya dahil kinakailangan niyang mag-aral ng mabuti. Ayaw niya magkaroon ng mababang grades. Gusto niya palaging proud sa kanya ang mama niya. Kaya naman siya ang paborito nito. Habang si Alondra sakit at problema lamang daw ang palaging ibinibigay sa mama niya. Hello, Alondra? Sabay na napatingin sina Almira at Alondra kay Tyron. Nakita ni Alondra na tiningnan siya na masama ni Almira at para bang sinasabi nitong, "Hey, from now on, wag mong kakalimutan. Ako si Alondra, okay?" Napatungo siya. "Hello, Kuya Tyron?" Magiliw na sabi ni Almira dito. "Pasensya ka na kung di ako pwedeng maging bridesmaid ni Almira sa wedding ninyo, ha? Baka nga di nilang ako maka-attend." Kumunot ang noo ni Tyron. "But why? Dalawa lang kayo magkapatid, hindi ka pa pupunta?" Kasi kuya buntis ako. Madalas sumasama yung pakiramdam ko, lalo na kapag maraming tao." "Buntis ka?" Nagkukuluhang tanong ni Tyron dito. Bumangis nga si Almira. Walang tiwi na nagsalita. "Maaga kasing lumandi. Napapagalitan nga ako ni Ate Almira kasi binigay kong sarili sa isang lalaki na hindi ko pa naman asawa." Nagulat siya sa sinabi niyo ni Almira. At bakit parang gusto pa nitong siraan ang pagkatao niya kay Tyron? Hindi. Ngunit bago pa niya matuloy ang sasabihin, ay dumating na ang mama niya. Tyron, pasensya ka na, ha? Di ko nga pala nasabi sa'yo na buntis na kung sino tong si Alondra, kaya't pinagbabawalan ko munang lumabas habang di nakakapanganak para naman hindi pagchismisan ng mga tao. Besides, ayoko rin may masabi ang parents mo." Pulang-pula ang mukha niya. Pati ang mama niya gusto niyang maliitin sa harapan ni Tyron. Hindi naman ganyan si Alondra. May mga bagay lang talagang wala siyang choice, kaya mas pinili niyang magmahal. Pagtatanggol niya sa pagkatao ni Alondra, tinignan na masama si Almira. Kuhang-kuha ang mga kilos at pananamit niya. Napangisi ang mama niya. "Ikaw talaga, Almira, palagi mo nalang pinagtatanggol ang kakambal ko." "Nako Tyron, napakaswerte mo dyan kay Almira." Nasasaktan siya kung purihin ng mama niya si Almira. Sobra-sobra habang siya naman, pilit itong hinihila pababa. "I know, tita," sagot ni Tyron. Dito at saka lamingon sa kanya at tinawakan naman ang isang kamay niya. "That is why I am excited to officially call her my wife." Sabi nitong taus-puso ang pagmamahal sa kanya. Naparinok siya. Muli itong bumaling kay Almira. "By the way, Alondra, don't worry about what people think about you. Alagaan mong baby mo at huwag kang magpapaka-stress. Kung di ka kayang panagutan na magiging ama niyan, kami na ni Almira ang bahalang sumuporta sa mga pangangailangan mo. Right, sweetie?" Napatango na lamang siya. "Talaga, kuya?" Tuwang-tuwa ang sabi ni Almira. Bigla itong napayakap kay Tyron. "Hulog ka talaga sa amin ng langit, Kuya Tyron." Para may gustong kumawala na kung ano sa dibdib niya habang nakatingin sa kakambal. Nako,
Napakaswerte ko talaga sa pagkakaroon ng manugang na gaya mo, Tyron. Bulalas ng ina at saka tumingin na makahulugan sa kanya. Kaya ikaw, Almira, alagaan mo mabuti si Tyron at maging mabuti kang asawa sa kanya, ha? Giit nito habang pinandidilatan siya ng mga mata. Si Almira naman ngingisi-ngisi habang nakamasid sa kanya. Tahimik lamang siya pero deep inside nasasaktan siya sa pamabali wala ng ina sa nararamdaman niya. Si Almira lang ba ang anak nito? At from now on, Tyron, tawagin mo na rin akong mama. Dagdag pa ng ina niya habang nakatingin sa binata. Di may tagong katuwaan sa mga mata nito. Palihim siyang napaismid. Hulog na naman ng langit si Tyron para sa mga ito. Sa bagay, totoo namang hindi niya kakayanin ang gastusin ng papa niya kung sakaling iniwan ni Tyron ang ate Almira niya. At ginagap na ang kanilang engranding kasal. Civil wedding lamang iyon ngunit daig pang kinasal sila sa simbahan sa bonggang selebrasyon. Maraming invited na ng mga nagmula sa matataas na tao. May mga politicians at mga celebrities pang nagpa-participate. Di lang mayaman ang mga ninong at ninang nila, makapangyarihan din. Lahat ng mga social climbers na kaibigan ni Almira naroon din. Gusto niya rin matawa. Dream wedding ito ni Almira pero ayon, nagmumukmok sa kwartong kanyang kakambal at di man lamang nasasaksihan ang sariling kasal. Bumaling siya kay Tyron, abot langit ang galak na nararamdaman. Naisip niya, napakaswerte na ng kanyang kapatid sa lalaking ito, and yet, naaatim pa rin itong pagtaksilan. At siya, nagawa niya makipagsabuatan dito para lakohin ang lalaking ito. Anong klaseng babae siya? Bakit parang di ka masaya sa araw ng kasal mo? Hindi ba't ito naman ang gusto mong mangyari? Ang mapakasalan ang anak ko? Napatingin siya sa mommy ni Tyron. Tila nanood ang mga titig nito sa kanya. Aren't you happy na isa ka sa mga Stevenson ngayon? May sarcasm sa tono ng pananalita nito. Babantayan kita. Babala pa nito. Hey mom, dinig niyang sabi ni Tyron. Lumapit to sa kanila at hinawakan na isang kamay niya. Don't tell me tinatakot mo na naman si Almira. Don't you forget she's now officially Mrs. Stevenson. And whether you like it or not, she's part of our family now. So be nice to her. Okay mom? Pakiusap nito sa ina. Isang irap lang tinagon dito na senyorita Agnes Stevenson. Nag-iisa na lang si Alondra na magising siya sa kwarto. Nakahubad pa rin kahit alam niyang hindi isang panaginip lamang ang nangyari sa kanila ni Tyron kagabi. Baka ilang ulit nilang pinagsaluhan ng gabi at pinagtatakan siya. Nasarapan siya sa pakikipagniig dito. Ngunit nandoon pa rin ang konsensyang nararamdaman sa tuwing maiisip niyang di siyang nasa isip nito sa tuwing ginagawa iyon. Hinila niya ang kumot at tinapis yon sa kanyang katawan. Nang tumayo siya'y nakitang dugo sa bedsheet. Di na siya birhen. Kagabi lang sinuko niya ang kanyang sarili sa isang lalaki na pinilit niyang binura sa kanyang utak ang kung anumang naiisip. Bago pa nga siya makapasok ng banyo ay napaigtad siya nang marinig ang tinig ni Tyron. Good morning, sweetheart. I prepared breakfast for you. Anito habang hawak ang tray ng mga pagkain. Dahan-dahan nito yung nilapag sa mesa tsaka lumapit sa kanya at tinawakan ng baba niya para iharap ang kanyang mukha sa mukha nito. Mas lalo ka maganda kapag walang make-up. Sabi nitong akmang hahalikan siya, ngunit iniiwas ang tingin sa kanyang mga labi. Hindi na ako nakapag-toothbrush, katwiran niya, habang naalalang na magitan sa kanila kagabi. I don't care, mahal kita, kaya nakapag-toothbrush ka na ba or hindi? Natatawang sabi nito at saka siniil siya ng halik sa kanyang mga labi. Nagulat pa siya sa kakaibang kilig na inihahatid noon sa kanya. Lalo naman ang muli nitong sambitin ang salitang I love you. May kung ano pang takot siyang naramdaman. Umiwas siya ng tingin. Hindi mo naman ako kailangan na ipagluto ng almusal. Kung tutuusin, ako ang dapat na gumagawa niyan sa'yo. Mahal kita at gusto kita na pagsilbihan. Tsaka halos yung chef namin dito sa hotel ang gumagawa ng mga yan. Ako lang ang nagplating? Natatawang sagot nito. At nangunot ang noo. Bakit di ka makatingin sa mga mata ko? Tanong nitong kinabig ang bewang niya. You don't have to feel guilty, sweetheart. Mag-asawa na tayo, kaya yun nangyari sa atin kagabi. Normal lang na ginagawa yun na mag-asawa, okay? Di siya umimik. Napangisi si Tyron. Bumaling to sa bedsheet na namarkahan niya ng dugo. Kung naiiyak ka dahil nakuha kong pagkababae mo, I'm sorry. Pero sa akin ka lang at para sa akin lang yan.
Anitong biglang dinakma ang pagkababae niya. Sa pagkagulat, mabilis na tong tinulak papalayo sa kanya. I'm sorry. Aniya nang ma-realize ang ginawa. Hindi lang ako sanay. I know, nakangising sabi nito. Pero Mrs. Stevenson, gusto kong ipaalala sa'yo na nandito tayo sa Maldives para mag-honeymoon, okay? Hinila siya nito pabalik sa kama kahit nabitawan niya ang nakatapis na kumot sa kanyang katawan. Hiyang-hiya siya na malantad dito ang kanyang hubad na katawan. Beautiful! Bulong ni Tyron habang nakatitig sa kanyang malulusog na dibdib. Mainit ang kamay nang hawakan niya yon. Napapikit siya sa waring kuryenteng dulot noon sa kanya, lalo pa nang dahan-dahan niyang supsupin iyon. Muli, nabuhay ang kung ano sa kanyang pagkababae. Ni hindi niya alam lumilika na pala siya na mahihinang ungol habang ninanong masarap ng ginagawa nito sa kanyang katawan. Tuloy ang nawala ang inhibitions niya. Kusang bumuka ang mga labi niya para halikan ang katawan nito. Hanggang nasumpungan na lamang niya ang sarili sa ibabaw ng katawan ni Tyron, pinaglalaroan ng mga labi ang dibdib nito. Almira? Narinig niyang sambit nito sa pangalan ng kanyang kakambal. Bigla'y para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Naangatal ang kanyang buong katawan nang bumitaw siya sa kanyang ginagawa at nandidiring tumakbo siya patungo sa loob ng banyo. Almira? Gulat na tumayo rin si Tyron para sundan siya, ngunit mabilis niyang naipinid ang lock ng banyo. Sweetheart, what's wrong? Nagtatakang tanong nito. Hindi siya umimik. Sunod-sunod pumatak ang kanyang mga luha. Binuksan niya ang shower para hindi nito marinig ang kanyang pag-iyak. Kinuskos mabuti ang kanyang katawan, ngunit kahit anong hilot pa ang gawin niya, alam niyang di na magbabago na ng katotohanang sinukol niya na kay Tyron ang kanyang pagkababae. Nang makabalik sa Pilipinas mula sa kanilang honeymoon, diniretso siya ni Tyron sa ipinatayong mansyon para sa kanilang dalawa. Ba't parang tahimik mo? Ito yung design na gusto mo, hindi ba? Tanong ni Tyron sa kanya. Kung di mo gustong design, pwede nating palitan para sa taste mo. Nilingon niya ang binata. I like it, pero di ba masyadong malaki ang bahay na to para sa ating dalawa? Hindi ba yun naman ang gusto mo? Nakangising sabi ni Tyron sa kanya. Hinapit ang bewang niya at tinalikan ng kanyang mga labi. Ilang linggo pa sa lintong magkasama pero pakiramdam niya nasasanay na siya sa kalambingan nito. Tsaka marami tayong mga maids kaya't wala kang dapat ipag-alala kung inaakala mong ikaw ang maglilinis dito. Gaya ng hiling mo, magbubuhay prinsesa ka sa piling ko. Pagbibigay assurance pa nito sa kanya. May pait sa mga labing napangiti siya. Actually, kung siya talagang masusunod, mas gusto niya na sa simpleng bahay lamang siya titira. Yung tahimik, may magandang garden at kayang-kayang linisin mag-isa. But since hindi naman siya si Almira at hindi naman siya permanenteng maninirahan dito, sumang-ay na lamang siya. For the meantime, si Yaya Flora na muna makakasama natin dito. Siya yung yaya ko since bata pa ako. I think you've met her already, right? Di niya alam kung tatango o tatanggi dahil di naman niya alam kung nakilala ba nga nito ni Almira. I'm not sure. Medyo nagiging makakalimutin na ako lately. Hindi lang siguro ako sanay sa buhay may asawa, pagsasinungaling niya. Natawa si Tyron. Kaya nga tinawagan ko kagad si Yaya Flora para samahan tayo dito. Don't worry, parating na rin naman this coming Friday yung mga maids na kinuha ko sa agency. Si Yaya Flora naman maya-maya lang nandito na rin yun. Okay, mahinang sabi niya. By the way, doon nga pala tayo kay na mommy magdi-dinner ngayon. Masanay ka na sa kanya na gusto kong palaging nakikita para mas kilatisin pang mabuti. Pero pasasaan ba't oras na mabigyan mo yun ng apo, 100% sure buong buo ka na nilang matatanggap. Ganon lang naman sila Tingnan mo si Bridget. Dahil tutol sila dito na gawang magtanan ni Kuya Fred. Pero ngayon nabigyan sila nito ng apo, ayun, mas mahal pa nila si Bridget kaysa kay Kuya Fred. Kaya kapag nagkaanak tayo, for sure, ganon din ang mangyayari sa'yo. Natigilan siya sa sinabi niyo ng lalaki. Anak? Ngayon lang niya naisip na di sila gumagamit ni Tyron ng contraceptive tuwing magtatarik sila kaya't hindi imposibleng mangyari nga iyon. Anong gagawin niya sakaling magbunga ang pinasok niyang to? Natatakot na napatingin siya sa lalaki. Waring nararamdaman din ito ang takot niya. Huwag kang mag-alala. Ngayong asawa na kita, panigurado. Unti-unti ka na rin magugustuhan ni na mommy, okay? Pilit na pilit lamang tumango siya. Actually, hindi siya nag-aalala sa mga magulang nito dahil pansamantala lang naman siyang magiging si Almira. Ang talagang inaalala niya ngayon ay kung paanong magdalang tao siya. Bakit nga ba hindi niya kaagad naisip iyon nang pumayag siya sa gusto ng kakambal? By the way, I have something for you.
He pulled out something from his pocket. Isang maliit na red box yon. At nang buksan nga nito ang box, nakita niyang gold necklace na may hugis pusong diamond. Tinirikod niya ito para isuot yun sa kanya. Bahagya pa nga nito na hinawi ang buhok sa batok niya. Almira? Pagulat na tanong nito sa kanya. Ngayon ko lang napansin, may balat ka pala sa batok? Nagtatakang tanong nito sa kanya. I've never seen this before. Nanlamig ang kanyang mga talampakan. Naramdaman niya bahagya pa yung kinuskos ni Tyron. Kung may pinagkaiba man sila ni Almira sa kanilang pisikal na anyo, yon ay ang kulay pulang marka niya sa kanyang batok. Tayong ang mga magulang at ang best friend niyang si Vanessa ang nakakaalam ng lihim na iyon. Ha? Madalas kasi nilalagyan ko yun ng makeup, lalo na kapag nakapusod ang buhok ko at naka-sexy dress ako. Pagsasinungaling niya rito. Humarap siya at pinasexy ang mga ngiti. Plakadong plakado gaya ng turo sa kanya ni Almira. Naisipan pa niyang iangkla ang kanyang mga braso sa mga balikat nito. Na-embarrass kasi ako tuwing makikita kong birthmark na yan, kaya madalas tinatakpan ko ng makeup. Ani at pilit na iniba ang usapan. Thank you very much. Ang ganda ng necklace na to. Panigurado, sobrang mahal nito. Basta't para sa'yo, sweetheart, I want you to be happy. Muling naghinang ang kanilang mga labi. Unti-unti binuhay na naman ito ang kamalayan sa kanyang pagkababae. Di nga niya inaakala na para siyang isang microwave na napakabilis mag-init. Ganito rin kaya ang nararamdaman niya kung hindi si Tyron ang lalaking gagawa nito sa kanya?